Gaya po ng sinabi po ninyo kanina, Miss Anne, yung apat na uri po ng child maltreatment, nakikita po natin ito dito po sa Pilipinas. Actually, magugulat po kayo, ang dun sa apat na na-mention nyo, child sexual abuse, child physical abuse, emotional or psychological abuse, or yung iba mental abuse ang tawag, at verbal abuse, isang grupo to. Tapos yung neglect. Sa Pilipinas, ang mas dinadala sa mga women and children protection units ay sexual abuse. Pero sa ibang bansa, maniwala po kayo, ang madalas na dinadala sa kanila physical abuse. Kakaibang ano yun, kakaibang statistic natin ho yun. And maaari kasing dito kasi sa lipunan po natin mas acceptable ang corporal punishment. Kaya maaring sa atin hindi pa titingnang abuso ang pananakit ng bata. Pero sa ibang bansa, idadalhin na sila sa Women and Children Protection Unit. Kasi meron talagang abuse na lumalabas doon. But yun ang statistic natin. Madalas, sexual abuse, tapos may physical abuse, may psychological abuse, and yung neglect, actually, kung titingnan po namin yung mga kwento nung tatlo, madalas, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, may elemento rin ho ng neglect. Kasi ganun po kasi yung fenomeno ng abuso. Madalas hindi lang isang klaseng abuse yung nangyayari sa isang bata o isang babae. Lagi siyang may kapartner, like kapag naabuso physically, hindi malayo kasing na-abuse din yan emotionally, na pagsalitaan ng hindi maganda. Yun lang, pagdating sa ospital, may mas dominante. May tumutulak na rason. So hindi nila sasabing verbally abused sila, sasabihin nila physical abuse. So paglabas sa statistics, lalabas siya physical abuse. So ang shortcut na sagot po doon, lahat ng uri, pero yung klase ng abuso, iba-iba, pero sa bansa natin, mas nakikitang nagsusumbong, nadadala sa amin ng sexual abuse. Okay. Miss Jackie, bago ko ibalik sa inyo, is it that alarming? Dito, itong binabanggit na number 1 in the lists, itong sexual abuse. Lahat naman po ng klase ng abuso alarming, but yung sexual abuse kasi, syempre, iisipin natin ang dami-daming kumbaga violations. Opo. Oo. Pero para sa amin, sa child protection, parang we want to look at them as abuse. Abuse is abuse, whatever the form. Kaya rin po ganun ang paraan ng aming pag-iisip, kasi hindi mo rin naman ma-predict sa umpisa kung ano yung mangyayari sa bata pagdating sa mga outcomes niya, mental health-wise. Hindi, kumbaga, kung sexual abuse, hindi mo masasabing hindi siya magsasuffer ng more mental health problems kumpara sa physical abuse. Sa mga pag-aaral, ang alam lang po namin, Miss Anne, ay kapag mas maraming uri ng abuso ang natatanggap ang isang bata, pagdating ho sa pagtanda, dumarami din yung sakit at saka risk-taking behaviors ng isang tao pag naging adult. Meron siyang relasyon, mas maraming uri ng abuso, at witnessing abuse, that's another parang area altogether, no? Kapag ang bata mayroong abuse na natanggap or naka-witness ng abuse, inabuso ang nanay or whatever, yan, parang counted yan. Risk factors ho lahat to. Pag titingnan yung susubaybayan yung buhay ng mga bata when they grow up to be adults, ang laking chance na mas marami rin silang problems in the future unless may intervention ho dito sa umpisa. That's why that's the mindset. Walang kay physical, kay sexual, kay mental. Natin yan. We'll take it head on. We'll try to intervene as early as possible kasi later on we don't want many problems. Okay.